Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga pala kaming nagising at niyakan ko ng jowa ko at magpapagupit daw kami dito sa may palengke nila sa may Bataan. Bago din kasi kami umuwi dito, hindi na rin halos kami nakapagpagupit at habol kami sa oras. Hinahanap pa nga namin dito yung paggupitan at talagang napakatindi ng sikat ng araw. Nasabi din pala ng jowa ko na masarap daw dito yung tindang buko, kaya sabi ko sa jowa ko bibili lang din muna ako at umuna na siya sa paggupitan. Medyo masakit din kasi ang lalamunan ko, kaya sabi ko sa jowa ko bibili lang din muna ako ng buko para may maiinom ako. Pagkadating ko lang din pala dito sa paggupitan, inuumpisahan ng gupitan yung jowa ko. Buti na nga lang dito sa probinsya nila, kahit pa paano maganda ang mga gupitan at malalaki ang mga pwesto. After lang din pala namin magpagupit, dumiretso na kami sa karuwasya at napakadumi na rin kasi ni Imago. Talaga naman pagkakatanda ko ng kinarwa si Imago nung Pasko pa at napaka-busy din kasi namin, naglalakad kami ng permit sa business namin sa Laguna. Kaya nung nagpakarwas kami dito sa Bataan, talaga naman pinagtulong-tulungan nila linisin si Imago at napakadumi. Pagkatapos din pala namin magpakarwas, umuwi na kami sa bahay at kumain na rin kami at bumili yung nanay niya ng maiulam sa kantin. Nauna na rin pala akong kumain sa jowa ko at yung jowa ko hindi pa rin daw nagugutom. Medyo inaantok pa daw kasi siya, kaya pagdating namin medyo naiglip muna siya. Bigla din palang may dumaan nagtitinda ng pandesal, kaya bumili lang din muna ako ng pangmerienda namin mamaya. Habang kumakain din pala ako ng pandesal na mainit, nagtimpla na rin ako ng kape. Ito palang alaga ng kapatid ng jowa ko na aso, talaga namang napakabait kahit napakalaking aso. Talagang minsan nga lang napapalo at medyo pasaway at lagi na nasa loob at napakadumi ng sahig. Kinagabihan din pala, nag-asikaso lang din pala yung nanay ng jowa ko at yung kapatid niya at aalis kami, birthday ko din kasi ngayon. Naulit din pala ng jowa ko na doon daw kami kakain sa Subic daw. Halos nagmamadali na rin kasi kami at medyo gabi na at napakalayo pa rin ang aming pupuntahan. Maaga din sana kami aalis, kaso inintay namin yung kapatid niya at pumasok. Ito palang kapatid ng jowa ko ay nag-aaral pa. Ito yung kapatid niyang bunso. Buti na nga lang din at nagkasya sila din sa likod at magkakatabi silang mag-iina. Medyo may kalayuan din kasi sa bahay nila yung Subic, kaya nasa halos 30 minutes din yung biyahe namin. Medyo kinakabahan nga lang din ako talaga dito at meron nanguhuli dito, lalo na dito sa may Subic na. Hindi na rin pala nagtagal at nakarating na rin kami dito sa aming kakainan. Sabi ko nga sa jowa ko, wag na mag-alalang ilabas ako at para kumain kami at hindi naman kako ako sanay na naghahanda pag birthday ko. Nagagalit nga siya sa akin, napakaminsan lang naman daw sa isang taon, bakit ayaw ko pa? Pero nagpapasalamat din ako sa jowa ko at kahit papaano ginagawa niya ng paraan. Sabi ko naman sa kanya okay na ako na kami magkasamang dalawa at ayaw daw niya at kakain daw kami, kaya sinama niya yung pamilya niya kahit papaano may kasama kaming kumain. Ewan ko ba sa sarili ko at bakit pag birthday ko ayaw na ayaw ko maghahanda. Feeling ko kasi sa sarili ko, pambata lang yung birthday, kaya sabi ko sa jowa ko, hindi na ako nagbe-birthday. Pero wala akong magagawa, talagang sabi niya, hindi pwedeng hindi ka magbe-birthday at lalabas tayo. Kaya sa jowa ko, nagpapasalamat ako kahit malayo yung pamilya ko, nagagawa niya ng paraan na nagiging masaya ako. Medyo malayo yung pamilya ko at naramdaman ko na kahit paano naandyan sila. Binabati ko din pala yung pamilya ko na nasa Mindoro na kahit malayo sila, pinaparamdam pa rin nila na mahal nila ako. Hindi na rin pala nagtagat, dumating na rin in order namin na pagkain, kaya kumain na rin kami. Sabi ko nga sa jowa ko, wag na masyado mag-order na napakaraming pagkain at kahit papaano mairaos lang. Ang nakakatuwa lang din dito sa kinainan namin, sinurprise ako at binigyan ako ng ice cream. Nagulat pa nga ako at kinantahan ako nila ng happy birthday, kinati nila ako. Pagkatapos din pala magkantahan ng happy birthday, kumain na rin kami at nagsalo-salo kami sa pagkain. Hindi na rin pala kami nagtagat, lumabas na rin kami at yung kapatid ng jowa ko nagpa-picture lang dito sa harap ng hotel. Halos talagang pag umuwi kami dito ng Bataan, pumupunta kami dito sa Subic at napakaganda naman talaga dito. Dito pumunta pag marami kang kasama at mga kaibigan, masarap tumambay sa tabing dagat. Pagka-uwi lang din pala namin sa bahay, nagyakag lang din pala yung jowa ko at magkape daw kami. Bago din pala kami dumiretso sa kapihan, dinaanan lang namin yung dalawa niyang kaibigan at sinama namin. Medyo nakakainit din talaga pag dalawa lang kami pupunta sa kapihan, kaya sabi namin daanan namin at para kahit papaano makapag-enjoy kami at makapagkwentuhan. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!